Sa bayan ng Ulap-Ulap, may isang tindahang kilala sa pagbebenta ng makakaibang bagay. Sa pinakaitaas ng isang istante, nakapatong ang isang lumang payo na kulay asul, may mga guhit na bituin at halatang pinagdaanan na ang maraming taon. Matagal na itong hindi pinapansin, habang ang ibang payong ay makintab, makukulay, at tila laging nauuna sa pagpili ng mamimili. Ang luma at payat na payong ay nananatiling tahimik sa kanyang sulok, tila naghihintay sa isang bagong kwento. Isang araw, dumati sa tindahan ng isang batang babae na mahilig sa ulan. Tahimik siyang namili ng payong, lumibot at tiningnan ang mga bago at makukulay. Ngunit sa kabila ng maraming pagpipilian, napukaw ang kanyang pansin ng lumang tayong sa itaas ng istante. Parang may kakaibang puwersang humila sa kanya papalapit dito, tila may kwento itong naisikwento. Pinili ng bata ang payong. Mula noon, naging magkasama sila tuwing umuulan. Kahit luma na, matibay pa rin ito. Hindi ito nasisira sa malakas na hangin. Hindi ito tumitiklop sa ulan. At higit sa lahat, laging naroon ito upang silungan ang batang tumatangkilik dito. Marami silang napuntaang lugar. Eskwelahan, parke, palengke, at kahit bundok. Isang araw, nadapa ang bata sa putikan habang umuulan. Basa at madungis, napaiyak siya. Ngunit sa kabila ng pangyayari, ang payong ay nanatiling nakabukas at matatag sa kanyang ulunan. Hindi rito hinayaang mabasa ang bata habang siya ay bumabanggon. Sa bawat araw na lumilipas, naging malinaw sa bata ang tunay na halaga ng payong. Hindi ito bago, hindi ito makintab, ngunit ito ay maasahan. At sa kanyang puso, alam niyang ang lumang payong ang naging pinakamatapang niyang kaibigan sa gitna ng ulan.